So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magkakawasama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin na pong matutunghayan ang the biggest manipulator sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang kauna-unahang tao na pinapalamon ng PWD, mga kahombre ko. Ang tindi ho nito. Ang taong nag-aalaga, inaalagaan at pinapayaman ng isang special na tao, mga kahombre ko. Ang tibay ho ng pagmumuka, dinaig pang aspalto o kaya yung lubak-lubak na pagmumuka at skin ng ilong ni Norman, mga kahombre ko. Ang tindi. Hindi ko gawain yan, sorry. The biggest, walang pake sa lahat. Basta ang mahalaga, pumera lang ng pumera, mga kahombre ko. Gamit ang vulnerability ng isang mentally special na tao. Ang taong kahit aircon man lang, bahay man lang, higaan man lang ng kanyang bata, hindi mapaayos, mga kahombre ko. Pero siya ho, naka-iPhone 17 Pro Max. Hindi lang yan, nakabago pang NMAX, mga kahombre ko. Si Boss Atano, ganito naman ngayong year. At hindi pa yon, bali-balita, magkaka-muscle car na daw si Paring Setsu. Napagaling, mga kahombre ko. Matibay. Setsu at Wawi TV, mga kahombre ko. Palakpakan natin sa utak ang mga putang inang yan, mga kahombre ko. Nakakahiya, pero sige, palakpakan ang mga putang inang yan. Grabe. Mga kahombre ko, ang tindi ho nito. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan, mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Napakatindi, mga kahombre ko. At tayo ho ay meron ng 3 video tungkol sa mga taong ginagamit ang mga taong may kapansanan upang pumaldogs, mga kahombre ko. Mapakatatawanan man ito Yung naladaman, ang sakit ng dito, dito! o sakitan, mga kahombre ko. At ayhon sa mga kupal na intelektual sa internet, mga kahombre ko, para sa mga bago dyan, ito normal lang to dito, ito daw ho ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, oh, it's true, mga kahombre ko. Nakaka-4 na video na tayo. Alam mo ba, Boss Atan o Madam Jonah, kung magkano na ang kinita ko by doing just commentary content sa inyo? Almost 300,000 pesos na! Gatas na gatas. Ako pa lang yun! Paano na si Boss Setsu? Dine-daily vlog ka ba naman? Syempre, si Setsu, yung tunay na paldo! Walang trabaho Walang trabaho, no money, no honey. Ayun ang totoo. Sa una nating video, mga kahombre ko, kay Boss Setsu, tangina, dapat mga kahombre ko, sinasaluduhan nyo yan. Kauna-unahan ba namang tao na pinalamon ng PWD? Saluduhan ho yan, mga kahombre ko. Antindi mo, bilib ako sa'yo, pare. Pwede bang turuan mo naman ako dyan? Magbigaya naman tayo ng magagandang mga mentalidad pagdating sa paggawa ng content, di ba? Tangina mo, baka paalamunin ka lang, ha? Makikita natin ho dito, mga kahombre ko, ang napakalakas na puwersa ni Boss MG at ng mga kahombre niya. In fact, mga kahombre ko, noong June 15, 2026, mga kahombre ko, kung maaalala ninyo, gumawa tayo ng content para kay Boss Atan or kay Setsu, mga kahombre ko. Siyempre, para naman sa kanya tong content na to talaga, mga kahombre ko, Matapos nating ilabas itong content na ito, madalas na hong bilihan ni Wawi TV ng mga gamit ang dalawa niya daw na grabe to, mga kahombre ko. Wala pang ang hint, no? Talagang, nako, na alarma si Wawi TV. Siguro naisip, nako, oh my Lord,
nadali ang aking best friend sa pagiging palamunin ng mga PWD. Then, madadali ako dito. Si Boss MG yan at mga kahombre niya, baka madelikado ko dito Baka kung sino-sinong government agencies ang humabol sa akin. Pinapanood po naman ako ng mga undersecretary, ng mga direktor, ng iba't ibang mga government agencies kasi ganun kalakas ang mga kahombre ko at si Boss MG. Nandito ako dahil sa fanbase ko. Be careful what you wish for. Baka mamaya yan bigla na lang may lumabas sa TV and lahat ng kinita nyo isuka nyo rin. Huwag ka masyado pakampante Kapag hindi ako tumitigil, ibig sabihin may something na nangyayari. Para naman magkaroon kami ng credit sa mga kahombre ko, di ba? Kinakabahan yan. Tanginan to. So yun mga kahombre ko, no? Isang tabi na natin ang galit kasi nagagalit talaga ako ngayon no? Ay, sasabi na, wala akong bitaw. Easy lang, ha? So yan, makikita natin na pinakain niya naman mga kahombre ko dahil birthday. Okay naman to mga kahombre ko, pinakain niya. Pinalinisan niya rin ng ngipin. Aba! Ang galing Ang galing mo! Aba, hindi lang ho yun mga kahombre ko. Binilihan niya rin ng mga damit, tsinelas at gamit pang laro at pang alis. Iba talaga kayo Ang lakas talaga ng fanbase ni MG. Talagang dumating na sa point na talagang in-all out niya. Siguro 10% lang naman to ng kita niya. So okay lang naman, di ba? Alam niya, so 15% na yun nawala sa kanyang kinubra. Okay lang yun. Basta ang mahalaga, meron tayong pantapal kay MG at sa mga kahobre niya. Mas delikado yun. Tulad ni Setsu, walang mapakita. Mas alam niya mga kahobre ko, delikado kasi si Setsu Pagka ngayon niya to ginawa, yari siya, alam niya yun. Di ba? Wala nang ginawang ganyan si Setsu kay Atan May nakita ba kayong ganyan? Wala Alam nyo na, kung ngayon gawin ni Setsu yan, delikado yan. Syempre si Wawi TV, mas maliit naman tong hinayupak na to kay Setsu. So wala lang to, hindi to masyadong felt. Although nakakahiya to kasi pinakita ko na ngayon. Akala mo makakaligtas ka, matalino to, dekalibre. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Tingnan nyo tingnan nyo ang date. Magugulat kayo mga kahombre ko. Ito ho yung date kung saan in-upload ko yung unang video ko kay Setsu at kay Atan. Aba, bigla akong nagbagong ihip ng hangin mga kahombre ko. Ito na yung date kung saan nag-start na si Wawi TV na magbalik man lang. Hindi ba? Medyo questionable yan. Naku, Wawi TV, hindi uubra yan sa mga nasa tamang pag-iisip. Hindi kami vulnerable na tao. Talagang mas matalino kami sa'yo. Talagang nakakahiya ka dito. Alam mo yon? Nakakahiya. Halatang halata ka. Talagang may takot ka, malala, no? Ayan ang gusto ko. Para makita nyo na yung tunay niyang hinahanap. Dapat matakot ka. Dapat matakot kayo. Kasi alam nyong mali ang ginagawa nyo. Hindi ba? Masakit lang talaga ang pagsasalita ko. Kasi mahapde. Para ka nilagyan ng sunrock sa sugat mo. Kaso lang, mga kahombre ko, pag once na nilunok mo ang mga pinagsasasabi ko, isa lang ang kailangan mong banggitin. Isa lang, repent. Okay naman yun Aminin mo lahat ng pagkakamali mo and then ayusin mo, ituwid mo yung pagkakamali mo. Kasi end of the day, lahat naman ho tayo nagkakamali. Sino ba naman ho tayo upang di magbigay ng second chances? Hindi naman kayo si Kulaong na wala ng second chance. Di ba? It's okay to make mistakes. It's very much okay. Repentance is the key. Yan ang sinasabi ko sa inyo. I really believe in that. Kasi nangyari sa akin yon. Alam mo ba na mas walang yapa ako sa inyo? Do your research. Mas walang yapa ako sa inyo. Kaso, nandito na ako ngayon because I am a changed man. At ang Diyos lang ang nakapagpabago sa akin at ang aking asawa at ang aking pamilya. Gets mo?
Simple lang yon. Aminin mo lang. It's okay. Magkakaroon ka pa ng iba't ibang chances in life. You guys are young enough. Marami pang oras, pero sa ngayon, atin mo nang bali-baliin ang buto ng mga hinayupak na to, mga ka-hombre ko, because they deserve this. Talagang napakalaki yung kalokohan na pinaggagawa ng mga to. Ulol, gago, wala na to. Mga ka-hombre ko, hindi lang paggawa ng assignment, video o picture ang kaya ng AI ngayon. Pwede na rin ito makatulong sa trading. At ito ang bagong AI trading ng Pocket Broker. Napakadali lang gamitin, isang pindot lang at ang AI na ang tumutulong o tutulong maghanap ng tamang direksyon at timing ng trade. Kaya kahit hindi ka marunong magbasa ng chart or technical analysis, mas madali kang makakapagsimula. At huwag yung isipin na konti lang ang choices dito. Meron silang mahigit 130 assets, crypto, stocks, forex, indices, at available pa 24/7. Kaya hindi nakakapagtaka na mahigit 19M users na ang gumagamit ng Pocket Broker. Kung gusto mo rin ng challenge, meron silang daily tournaments kung saan pwede kang sumali at manalo ng prizes. Habang active ka rin sa pagtitrade, pwede kang makaipon ng rewards tulad ng cashback at mga risk-free trades. Kung gusto nyo ng 100% bonus, gamitin nyo ang code ko, MKG26AUG, habang nagre-register. Kung feeling mo komplikado ang trading, subukan mo muna ito. Baka ito na ang pinakamadaling paraan para makapagsimula. Si Agul, mga idol, bagong gupit. Bati, bagong gupit ka. Patingin nga ako. Tignan mo, sabi ko kasi sa'yo, Bati, dapat hindi mo pinapahaba kasi yung buhok mo. Kasi tignan mo, nagkakaroon ka ng palakubak ko. Meron naman palang sakit. Bakit hindi mo ipagamot? Malaki-laki naman ang kinikita mo dito. Ikaw naman, di ba? Ano ka ba? Galaw-galaw naman, bossing. Para matanggal agad. Ano ba yan? Kasi sabi ko sa'yo, magpagupit ka agad eh. Ayaw mo eh. Wala, ligo nga ulit. Oo, mamaya ligo ka ulit siyempre. Tanggal mo lang, tanggal mo. Bila, dito. Dito. Update. Sakto lang. Gago, poking ina nyo. Pagkukutusan ko nyo eh. Sa pangalawang video naman ni MG, kung saan nanampiga si Boss Atan sa isang laro, August 13, 2026, birthday yan ng nanay ko, mga kahombre ko ha. Gumawa ng video si Setsu kung saan pinagsabihan niya bigla si Boss Atan. Feeling ka ba, baguhin yung laro mo? Oo, pag-uwi ko yan. Walang sapak. Oo. Laro lang. Oo. Kahit matalo. Matalo kayo, matalo, okay lang. Yun sabi niya, pati ko sa vlog, ano yun? Gano'n lang yun. Na lang tayo sa dati. Ano dati? Dati. Ayoko na, yung bald dati. Mas mahirap yung dati. Ano yun, palaboy ako dati. Dito sa jeep. Ay, hindi ako, ayaw na mapasdak dati. Yun lang magpag-vlog tayo, pati niya ako. Kasi nga hindi ka nagbabago ba? Huwag ka na umiyak, magbago ka na lang. Ganon Hindi na pala, di ba? Alam niyo naman na may halong manipulation yan, mga kahombre ko. Guys. Ang argumento ho dito ay hindi kung aprobado ba ng nanay ni Atan ang mga ganap na ito. Sige nga, magpakita ka nga ng isang written statement mula sa kanyang ina na notaryado at syempre, aprobado rin ng DSWD. Para makita nating lahat na okay naman pala to. Hindi ba? Kasi halata naman ho na wala sa tamang pag-iisip ang ginagamit nito Setsu. Wala. Sa actions pa lang. Hindi niya nga kayang i-contain ng sarili niya na wag manakit. And hindi lang ho yun. Ginagawa ho si Boss Atan nitong Setsu na para bang isang tao, mga kahombre ko, na may kapansanan na nilagay niya ho sa isang circus. Back in the day, mga kahombre ko, meron yan sa Amerika. So ito yan, mga kahombre ko, nung unang panahon ho. Meron ho tayong tinatawag na the freak shows where disabled bodies were exploited for public curiosity
to modern inclusive social circus, mga kahombre ko. Ito ho yung mga tao, mga kahombre ko, na medyo may strange ho na mga pagmumuka. Tulad ng medyo mas makapal ang buhok nila sa muka, may unano, may sobrang tangkad. Alam niyo yun, mga kahombre ko, ganun o, kumbaga weird. Sobrang weird nila, mga kahombre ko. Meron pa nga hong isa na parang kambal sila, no? Magkadikit yung kanilang katawan. Yun, mga kahombre ko, yun ang circus nung unang panahon. And minodernize ho yan ng ating mga kaibigan na Setsu at Wawi TV. Alam mo ba? Dali ko. Alam nyo, mga kahombre ko, nung unang panahon, literal ho na exploitation ng tawag na ito. Kasi literal ho na syempre kakaiba sila eh. So nakakapag-attract ho sila ng mga tao, nagbabayad ng ticket. Kasi sila yung mga attractions. Ganon ho ang nangyayari kay Boss Atan ngayon. O dito rin sa dalawang tao na ginagamit ito si Wawi TV, kung ilan man yan na ginagamit nila. Kasi mga kahombre ko, hindi ho normal ang paglalaro nila ng basketball. Makikita natin na mainitin ang ulo ni Boss Atan. Kahit ano, ibabato. Hindi ho scripted yun kasi totoo, mga kahombre ko. Talagang mahina ho ang pag-iisip. Talaga hong may special needs. Ngayon yung usapang lang mo sa akin. Aray mo. Ganon din naman yung mga tao nitong si Wawi TV. Makikita natin sa way of talking pa lang, iba ho, mga kahombre ko. Bakit? Angal ka? Sainig ka. Kain ka muna pek-pek baboy. Nasa ipin mo, lagyan mo flight. Ikaw naman, Dre. Ikaw, drop. Yung top. Tite. Halata nyo, mga kahombre ko, na talaga hong exploited big time ang mga to for them to earn. Kaya nga ho ito natigil sa Amerika, mga kahombre ko. Kasi literal ho na talagang ikinagalit ito ng libu-libong mga tao. At nagprotesta ho ang mga tao na itigil na ang tinatawag na freak shows sa circus. Kasi nga ho, ang kumikita lang ay tanging yung circus lang. Pero yung mga tao, mga kahombre ko, pinapakain lang. Literal ho, na ayan, yung modernized na circus na sinasabi ko sa inyo. Si Setsu at Wawi TV ang circus, sila Boss Atan at sila Agul, mga kahombre ko, yung kanilang mga Pokemon kung tawagin nila. At ang mga nanonood ho dyan, at yung mga nag-e-enjoy ho dyan, at yung mga tao ho, mga kahombre ko, na tuwang-tuwa dyan, kasi entertainment nila yan, ayan ho, yung mga nagpayaman doon sa dating circus. Ganon pa rin ngayon. Kasi nagkakaroon sila ng thrill. Nag-e-enjoy sila. Because that's not the way to play basketball. Pero dahil nga klaro naman sa mga manonood na may disability si Boss Atan, tinatanggap nila. Kahit ang paglalaro ni Boss Atan, sarili niyang rules. Foul kahit hindi foul. Double dribbling, pero okay lang. Traveling, okay lang. Nananakit, Honesty lang, honesty. Bang! okay lang. Nambabatok, medyo lagapak. Tinatanggap yun ng mga manunood at ng mga kalaban nila. Because even they know na si Boss Atan ay may special needs. Ang problema lang, hindi nyo matanggap sa mga sarili nyo na pinagtawanan nyo itong circumstance na to. Na vulnerable ho na mga tao ang pinagtatawanan at pinagtitripan nyo. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Ang hirap, no? Kasi nagawa nyo na. Nagawa nyo na. Kumbaga sa dati na circus, na old circus, nakabili na kayo ng maraming ticket. Ang pinayaman nyo ay yung circus, hindi yung mga tao na nagtrabaho for them to have the freak show, or in this case, the Boss Atan and the Agul's content. It's a big L for everybody na talagang sinasamba itong ganitong klase ng content. Kasi kahit kailan, mga kahombre ko, hindi ho nakakatawa na pagtawanan or pagtripan ang mga taong vulnerable. Ikaw kaya,
kunwari may kapatid ka na may special needs. Ganito ang pinagsasasabi ng mga tao sa kanya. Dito. Ano masabi mo kaya Tan, kuya? Ang leeg tama yan. Laylay mata. Okay ba yan sa'yo? Kung nag-agree ka sa circus na to ni Setso at Wawi TV, ibig sabihin, kahit may kapatid ka na merong special needs, okay lang na ginaganyan siya. At hindi lang ho sa front ng mga tao na yan because it's publicized. It's published. Okay ba yun sa'yo? Okay. Okay ata. Ayun. Kayo ang mga tunay na demonyo! Tingnan ko lang kung totoo nga na fan ka talaga ni Setso at Wawi TV. Gusto kong makita kapag nasa sitwasyon na kayo na ganon. This is real and nakakalungkot ho yan. At huwag niyong kakalimutan na interview ko rin si Madam Attorney Rowena Guanzon, mga kahombre ko. Dahil may damdamin din po yan sila. Kahit di po sila nakakapagsalita, may damdamin po sila at nakakarinig po sila ng magagandang salita, music o kaya masasamang salita. Kaya lagi nyo pong alalahanin na may emotions din sila. May feelings po sila, yung may mga kapansanan nating mga bata at mga matatanda. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-alaga sa kanila at mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi pag sila ay nandyan sa tabi natin. Na meron na tayong Republic Act 7277 or the Magna Carta for Disabled Persons, mga kahombre ko. Huwag ho tayong mababaw. Huwag ho tayong mga tanga-tanga, no? Sometimes, buksan natin mga utak natin for us to learn a bit more. Kasi, nakakalungkot naman, mga kahombre ko, na hindi man lang aangat o hindi man lang naangat ang inyong mga knowledge, di ba? Hindi nyo man lang ine-expand ang knowledge, o sayang naman, di ba? Huwag puro easy-easy lang. Man, ipasok nyo to ha. Meron na ho tayong Magna Carta for Disabled Persons. Marami tong core rights and privileges, pero dito na lang tayo, mga kahombre ko, sa last, which is ang tinatawag ho na protection from abuse. Prohibits verbal and non-verbal ridicule, vilification, or any act that mocks or demeans PWDs. Pasok! Pasok na pasok, mga kahombre ko. Let's break down this thing. Anong ibig sabihin ng vilification? It is the act of saying or writing harsh, cruel, or false things about someone to ruin their reputation. Naku! Walang iya ka, pasok na pasok yun dito, bossing. Di ba? It means trying to make a person or group look like an evil villain. Di ba? Ano ba ang ginagawa ni Setsu kay Boss Atan? Ba't gusto mo laban si Boss Atan niya? Lelegang ko yan, tangina, mayabang yan eh. Hindi ba lumalabas sa lahat ng content ni Setsu ay si Atan yung villain? Di ba? Everybody wants to see Atan lose. Kasi bakit ko nalalakit ko lang ano? Alam mo na ako nasisindak mo Kasalanan ba yan ni Atan? Hindi! Hindi, mga kahombre ko. Because Atan is labeled as vulnerable. Vulnerable. Sinong may kasalanan? Nanay. First. Pangalawa, yung nag-handle. Now you understand kung gaano pa kalalim ang sitwasyon na ito. Napakababaw kasi ng fanbase ng mga yan. Pasensya na kayo, mga kahombre ko, ganito ako magsalita. Kasi parang kailangan nila ng konting tulong natin, mga kahombre ko. Pasensya na kayo, kasi alam ko naman na may idea na kayo dito. Eto, any act that mocks or demeans PWDs. Pasok na naman! Hindi lang mga kalaban niya
ang nagmamak or dimin sa kanya, pati na rin ho yung publiko, mga kahombre ko, na pinagtitripan siya personally. Abot ho yan sa internet. Ginawa ho si Atan na isang malaking mockery. Very good. Tayo na nyo. Huwag ho tayong magpakababaw. Tapos na ho ang ira ng pagkamababaw. Grabe! Baguhin naman ho natin. Gamitan naman natin ang malaking pag-iisip at malawak na knowledge para maging ayos-ayos naman ang buhay natin. Puro gano'n na lang ba talaga ang buhay mo na? Anyway, alam ko naman na medyo nagiinit, no? Nakakainit ng ulo, di ba? O, abante tayo! Ayon no kay Setsu, kung hindi raw ito titigil, ay huminto na lang sila at bumalik sa dati nilang buhay. So actually, Setsu, si Atan lang ang babalik sa dati ninyong buhay. Kasi kahit anong mangyari, nakaatikha ka na nang sayo. Meron ka ng service, meron ka ng maayos na cellphone, meron ka maayos na tirahan, at pinakamahalaga sa lahat, nakagraduate ka na. Congratulations, Setsu! Palakpakan ang putang inang yan. Grabe! Sabi ko sa'yo Diba? Hindi mo ko nagbibiro dito. Totoo. Congratulations, Setsu! Si Atan yung babalik sa dati. Oh. Urad na. Natigil sa vlog. Ano yung babasa dati? Ay, construction ka na pala ngayon. Pero Magkano ang araw mo dyan? 100 isang araw? mga tayo dyan. Kaya- Ako. Kaya nga, ayaw mo, pero hindi ka naman nakikinig sa amin. Oh. Pag sinabing magpasaya ka lang, pag nakashoot ka, pasaya lang. Pag inasar ka ng konti, sapak. Oh, Ba? Gusto kasi ni Ninang Bay, magbago ka. Magbago ka. Diba yun lang? Kaya mo ba yun? Kung walang sakitan ba, laro lang. Kasi yung dami nag-i-invite sa'yo Maraming gusto makalaro ka. Pero sana hindi ganung sakitan malala. Ba? Ikaw, willing ka ba sa sarili mo na magbago ka? bago ko, pero yung sabi nga, nagpatigil ako. Doon na nga. Kaya nga, bye. Gets nyo na! Kasi si Setsu may tamang pag-iisip. Si Boss Atan, vulnerable. Gets mo? Gets nyo na? Yun. Kasi wala naman sa tamang pag-iisip ang ating kaibigan na si Boss Atan. Papaano niya makakaya na i-handle ang sarili niya? Diba? To think of his future. Yun lang ho ang pinaglalaban ko dito. Sabi ko nga, the content itself, okay lang ho yun, mga kahombre ko. Yung mga content na yan, okay lang yan. Kasi up for discussions, arguments yan. Kaso, grabe naman. Ibigay mo naman yung nararapat kay Boss Atan. Huwag ka namang madamot kahit hindi ko nakikita. Pansin ko, hindi kasi tayo tanga, mga kahombre ko. Yun lang yun. Yun lang yun. Sayang naman yung fame ng tao. Ikaw lang ang nakinabang. Yun lang. The rest, that's up for scrutiny. Tulad niya mga kaso na yan, kung ano-ano yan, it's up for scrutiny. Matagal na proseso yan. Now, we are being humans. Normal na mga tao. What would you do? Hindi ka ba maaawa kay Boss Atan sa sitwasyon na to? Hindi ko na alam. Trip na trip nyo ba talagang payamanin si Setsu? Okay, do it. Pero ako, mga kahombre ko, hindi ho ako mag-i-stand dyan. Kasi galit ako sa ganyan mga tao. Yun lang. Sinasabi ko lang yung truth for me. Di kayo nakikinig o ano ngayon nangyayari sa buhay mo. Dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na after nating i-content si Boss Atan at si Setsu,
Hindi na ho siya masyadong nananakit, nangaamba na lang mga kahombre ko, di ba? Napipigilan niya na ng konti ang sarili niya. Pero somewhere down the line, napansin ko, nananakit na naman siya. Siyempre naman, hindi mo nga mapipigilan ang isang vulnerable na tao. Kaya nga si Setsu at si Wawi TV ho, ang kauna-unahan ho na mga taong pinalamon at pinayaman ng mga PWD. Gets nyo? Kasi hindi mo kayang baguhin ng ayos, lalo na sa ganyang klase ng content, ang mga taong vulnerable. Yun lang mga kahombre ko, yun lang ho. Makikita rin ho natin na napakatindi ho talaga kasi mukhang magugutom si Setsu kapag hindi ho niya piniga-piga ang baka niyang si Atan mga kahombre ko. Kaya kahit nagbabagyuhan at umuulan, instead na outdoor content sila, syempre basketball content, abay matindi na bagyo, na ulan, baka Setsu yan. Easy, di indoor content tayo. Pasayaw-sayawin mo lang si Boss Atan. Pa-stop-stop dance lang. Easy content. Easy money. Gatas na gatas. Grabe mga kahombre ko, di ba? Twice yan niya ginawa nung tag-ulan. Ito yung unang beses. Paano bagyuhan? Paano ba naman makaka-basketball ang kanyang Pokemon, mga kahombre ko, di ba? Guys! Kanta ko siya! Ay, hindi kayo! Dewi! Dewi! Wow! Ang bait ni Bosetsu! Puta, kinulayan! Easy content! Gatas na gatas! Let's go! Alam mo, Setsu, o para sa mga taong nanunood dito, alam nyo kung di nyo ako kilala, ako yung tao na walang problema. Pag nagkamali, humihingi ako ng pasensya. Kapag tama, inilalaban ko hanggang sa kamatayan yon. Kasi tama ako. Tulad niyan, inaamin ko naman, talagang gatas na gatas lahat ng social media influencer sa akin. Malama. Pucha, hindi lang ho gatas na gatas hanggang magdugo mga kahombre ko. Alam nyo yan. Ang tanong, si Setsu ba at si Wawi TV, kaya ba nilang aminin yan? Yan ang tanong. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko lang naman hindi Sa tingin ko. Di ba? Sige nga, Setsu. Aminin mo nga na gatas mo si Boss Atan. Grabe. Imagine mo yun, yung indoor content mo. Pwede na nga ikaw yung mag-stop dance, di ba? Bakit nang gamit ka pa? Literal, na isa kang malaking manipulator. Grabe, ang tindi. Anyway, mga kahombre ko, eto na ho ang iniintay ng mga kahombre ko sa internet. Eto ho yung isa sa malulupit at mabibigat na content dito. Kumakalat ho ang isang litrato, mga kahombre ko, kung saan makikita natin ang offer ni Setsu sa mga gustong makipag-collab o arkilahin si Boss Atan. Ganyan talaga pag influencer, mga kahombre ko. So, I mean, it's good, it's normal. Meron kang mga gigs, mga kahombre ko, di ba? Kumbaga, di ba? Merong barangay na tatawag sa'yo, syudad na tatawag sa'yo kasi sikat ka. They need you, lalo na ngayon, malapit na ho mag-eleksyon. Aba ho, ay biglang sumagot si Boss Setsu dito, mga kahombre ko, at pinakita ho ang iba't ibang klase ng packages para ma-rent mo ang isang malaking influencer, which is totoo, sikat na influencer na si Boss Atan. Silver package. 40 kyaw. Ay nako, laki ho nito. May views na. May package pa. May ads pa. May merch pa. Abay, nakakainggit nga talaga si Setsu, aba. Ano? Abay!
matibay! Pero matalino pa rin. Ano ba ang deliverable sa 40 Kiao or silver package? 1 promotional video, reel or vlog on Facebook. Aba! Ang galing! Ang galing ni Sensu! Grabe! Tindi mga kaombre ko, solid! 1 photo post collab. Ay, ang galing! What? Oh my God! Ang lupit ha! Naisip mo ba yung photo post collab? Ano? Paano? Gaganto si Boss Atan? Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Paano? Paano kaya ang posing ni Boss Atan? Ang tindi ko na kamandag ni Seso, makamutay na. Kahit ako ba talaga mag-enjoy ako dito. Let's go! Sige, actually excited ako. Sige pa, basahin pa natin. 3 photograph FB stories. Product, tagging, plus caption mention for 2 days. Ay, dako guys! Para sa mga nanonood dito, kung ako ho sa inyo, kuhanin nyo na ho itong silver package, mga kahombre ko. Ang galing, mga kahombre. Sobrang galing, mga kahombre ko. Kakaiba mo ito. At ito na, mga kahombre ko. Ito na ho ang main event, mga kahombre ko. Sa storya natin, kung saan pinapalamon ho ng isang PWD ang isang normal na tao. Exciting ha? Ang ganda ng storya na to, mga kahombre ko. Walang trabaho eh. Walang trabaho, no money, no honey. Yan ang totoo. Imagine mo yon, isang may disability, putya, pinayaman at binusog na maigi ang isang taong tulad ni Setsu at ni Wawi TV. Putang ina, kakaiba ho ito. Napapamura na talaga ako. Sobrang kakaiba to, mga kahobre ko. Dinaig niya pa ho ang tunay na entrepreneur, mga kahobre ko. Kakaiba to. Hindi kayo nakakaintindi sa akin. Utang ina nyo, magsilayas kayo. O, mabalik ko tayo sa gold. 70,000. 70,000. Grabe to ah. Deliverables. 1 promotional video, reel or vlog on FB. 1 photo post collab. Paano na naman yung photo post collab na yon? Ganto ba yon? Pansyata ni makagagot eh. Or 5 photograph stories, product tagging plus caption mention for 4 days. Priority posting. Putangin. Mag-gold ka na. Pinrioritize ka pa ni Setsu. Ba, Setsu yan. Subukan nyo nga. Sige nga, tanggalin mo si Boss Atan. Try. Ilagay mo dito sa picture na ganito si Setsu. Try lang kung may mangyayari. Try natin! Try natin! Siyempre, wala. Ano ba yan? Eh puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Product promotion or product collab lang ho yan. Kasi meron pa hong tinatawag na basketball guesting collaboration na kumakasetso yan at tibay. Talagang di kalibre to, mga kahobre ko, ha? Pigang-piga to, mga kahobre ko, sagado hanggang sa kaluluwa. Wala, hindi hubo to kaluluwa to, mga kahobre ko. Hanggang sa huling litid ng katawan ni Boss Atan, mga kahobre ko. Grabe ho ito. Sagad to, ha? Silver, 40,000 pesos, Metro Manila. Gold, 60K, out of town. Aba! Napakatibay ho nito. Grabe, mga kahombre ko. Oh, Nay! Para kay Madam Jonah. Oh. Baka naman hindi mo lang ako naiintindihan or naiintindihan mo ko pero ayaw mo na lang magsalita kasi baka lalo kang walang kita. Eh, ano ba? Anong plano? Diba? Alam mo ba to? Yan ang unang tanong. Paano na yung merch? Paano na yung views? Paano yung ibang ads? Eh, ang tanong, ilan na ba ang nagpa-package kay Boss Atan? Sigurado marami. Paano na yung mga pustahan? Yung mga ganyan. Guys, naawa ako kay Boss Atan. To tell you the truth, sobra ho ako naawa kay Boss Atan. I really hope na makakuha ng tamang gabay si Boss Atan. Huwag naman ganito.
One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!